Okay, so pansamantala tayong huminto sa ating short series na sinimulan natin a few Sundays, a few Lord's Days ago, patungkol po dun sa mga mampapalad, no, na tinukoy ng ating Panginoong Jesucristo dun sa pasimula, no, yung parang introduction ng kanyang mahabang sermon nung siya ay nasa ibabaw ng isang burol o tinatawag nating Sermon on the Mount. Mas kilala rin ito sa tawag na the Beatitudes. At ngayon tutuloy po natin 'yan at nandito na po tayo sa Matthew chapter 5 verse 6 at pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong hapong the fullness of hunger and thirst. The fullness of hunger and thirst. Babasahin ko po yung ating pong talata na pag-uusapan ngayon, pagbubulay-bulayan sa ang bagong ang Biblia translation. So sundan niyo na lamang po ako sa inyong mga kopya ng Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Mapapalad, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito po ang salita ng Diyos. Katulad po ng ating paulit-ulit na binibigyan ng diin, no, dito po sa ating series na ito sa Beatitudes o ang mga mapapalad sang-ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isang beatitude na ito ay konektado sa isa't isa. Hindi po sila independent from one another, but they are designed by the Lord Jesus Christ Himself to be connected to each other. Yung pong mga tinatawag na dukha sa Espiritu, sila po yung mga nakakakilala, nakakaintindi ng kanilang matinding pangangailangan sa Diyos. Sila po yung mga nananangis dahil sa kanilang mga kasalanan. At dahil sila ay nananangis dahil sa presence of sin at sa ugly effect ng sin na ito sa buhay nila, at hindi lang sa buhay nila kundi sa buong mundo, tinuturuan silang maging gentle, tinuturuan silang maging meek, tinutulungan silang maging aba. Sila po yung mga tao na nagpe-persevere dito sa mundo na ito despite sufferings and persecution. Bakit? Sapagkat naniniwala sila na there is something far greater na naghihintay sa kanila as reward pagkatapos ng pansamantalang buhay dito po sa ibabaw ng mundo. Pero ang Panginoon hindi siya huminto doon sa unang tatlong beatitude o yung unang tatlong mapapalad. Dinagdagan pa po ng Panginoon ng pang-apat pa. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. At ito pong pang-apat na beatitude na ito o yung pang-apat na tinutukoy ng Panginoon na mapalad o mapapalad ay konektado pa rin dun sa mga nauna, pero meron kaunting kaibahan itong pang-apat na beatitude na ito. Though it's still connected with the previous beatitudes, it is not exactly the same as the others. Ano ibig sabihin? Binanggit po dito, mapapalad ang mga nagugutom at ang mga nauuhaw. Ngayon ang tanong ano bang ibig sabihin yan? Does it, ang Panginoon ba sinasabi niya mga nagugutom sa pagkain at mga nauuhaw sa tubig? Ito ba ay something physical? I don't think so. Kung ito pong mga nagugutom at nauuhaw na ito ay katulad din ng mga nauna na mga mapapalad o nauna na mga beatitude, definitely, ang tinutukoy po ng Panginoon dito is something that is beyond physical. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito na pagkagutom at pagkauhaw is something spiritual. Something spiritual. Hindi po ito physical hunger, hindi po ito physical thirst. Besides, yung mga naunang beatitude, bago po itong pang-apat na ito ay, di ba sinabi natin sa ating mga naunang preaching, ay mga spiritual characteristic na mga totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po itong pang-apat na beatitude na ito is also something spiritual. Pero hindi siya simpleng spiritual characteristic lamang, katulad ng poor in spirit, mourning, at saka yung becoming meek or gentle. Ito po, ang tinutukoy dito is a spiritual sequence. This spiritual hunger and thirst, nabubusog tayo kapag tayo ay nagugutom at nauuhaw
spiritual, pero yung pagkagutom at saka yung pagkauhaw na ito, hindi natatapos. Diba? Pag nagutom at nauhaw at nabusog, magugutom ulit, mauuhaw ulit, at mabubusog ulit. So yun yung paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na sequence. Para pag sinasabi ng Panginoon dito, pag ikaw ay nagutom, pag ikaw ay nauhaw spiritually, God will satisfy you. Pero habang nasa-satisfy ang iyong gutom at yung uhaw, lalo ka nagugutom, lalo ka nauuhaw, nagugutom ka, nauuhaw ka, gusto mo ulit masatisfy. So it's a never-ending process. It's a never-ending sequence. Tinuturuan tayo ng Panginoon dito ng isang katotohanan patungkol sa buhay ng isang alagad, patungkol sa buhay ng isang totoong mananampalataya. It has something to do with our sanctification. It has something to do with our ongoing search for holiness. May kasabay ako nagsasalita. Ano? Nadi-distract ako. So yung spiritual hunger and thirst na tinutukoy po dito has something to do with what is going on sa buhay ng isang Christian. Merong nangyayari sa buhay ng isang totoong Christian na hindi natatapos. Merong nangyayari sa buhay ng isang Christian na nagsimula at one point, pero ito ay nagtutuloy-tuloy hanggang sa ngayon, at ang totoo, nagtutuloy-tuloy siya hanggang sa mamatay siya. At ang tawag po ng mga theologians dyan ay sanctification. It has something to do with our sanctification. At ito pong issue na ito ng sanctification ay isa sa mga mostly neglected teaching ng Biblia sa mga churches sa ngayon. So gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. Those who are satisfied in God by being righteous will continue to seek for more. Ulitin ko yan. Yung pong mga nabubusog, nasasatisfy sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging matuwid, ay patuloy na maghahanap ng kabusugan. Patuloy siyang magugutom, patuloy siyang mabubusog, at ito ay hindi matatapos. Ito ay magpapatuloy at magpapatuloy. So dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng emphasis dito po sa pag-aaral natin. Number one, godly need. So we will look at godly need. Ano yung maka-Diyos na pangangailangan? And then secondly, we will look at heavenly satisfaction. Heavenly satisfaction. Yung pong kabusugan na nanggagaling sa langit. Okay, so tingnan po muna natin yung una. Tingnan natin yung godly need. Yung pangangailangan natin na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya huminto doon sa unang tatlong spiritual na katangian para ipakilala ang totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpatuloy siya at nagdagdag pa siya ng isa. Ano sabi niya? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ngayon, kung papansinin niyo po, ito mga unang apat na beatitude na ito, na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad o sa mga nakikinig sa kanya, you will observe that they are emphasizing something that only the Holy Spirit can create in a person at the point of creation. Ano ibig sabihin? Yung pong mga beatitude na ito, being poor in spirit, being meek, yung nagmumurn ka because of your sin. And then this time, yung nagugutom ka at nauuhaw sa katuwiran. Ito po hindi mga pangkaraniwang mga katangian. At hindi po ito na-develop ng isang tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling effort. Hindi ka magiging poor in spirit pag umattend ka ng conference. Hindi ka malulungkot at luluha dahil sa iyong kasalanan kasi nakapanood ka ng isang preaching. Of course, may ganong epekto. No? Pero hindi dahil sa nanood ka lang magkakaroon ka na ng, alam mo yun, nalulungkot ka dahil sa kasalanan mo. No? Hindi ka magiging meek dahil lang nag-aral ka sa isang Bible school. O kaya naman mahilig kang magbasa, magiging meek ka na. Hindi ka magkakaroon ng pagkauhaw, hindi ka magkakaroon ng
pagkagutom sa katuwiran, kung ikaw ay isang active na miyembro ng church, o leader ka ng church, meron kang kasipagan sa gawain? Hindi. Ito po mga katangian na ito ay hindi po bunga ng paghihirap o pagpapagal ng isang tao para sa kanyang sarili. Ito po mga katangian na ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. It is the condition of becoming spiritually needy. Yung pong mga totoong mga disciple, yung pong mga totoong Christian, lagi silang spiritually needy. Lagi silang nangangailangan ng mga bagay na espiritual. Lagi silang nauuhaw sa mga bagay na espiritual. Lagi silang nagugutom sa mga bagay na espiritual. Lagi silang mayroong gusto na tanggapin mula sa Diyos. Sila pong mga poor in spirit, kailangan nila ng awa ng Diyos para sila iligtas, para sila patawarin sa kanilang mga kasalanan. Sila pong mga nalulungkot, umiiyak dahil sa kanilang mga kasalanan, kailangan nila ng kaaliwan na galing sa Diyos. Kailangan nila ng assurance na galing sa Diyos na pag sila nagsisi ng kanilang kasalanan, patatawarin sila. Sila ng mga meek, sila ng mga aba, kailangan nilang magpatuloy sa ibabaw ng mundo na ito kahit na maraming persecution, maraming sufferings, maraming opposition. Hindi madaling maging Kristiyano sa ibabaw ng mundo na ito. Pero hindi susuko, magpapatuloy. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na meron siyang tatanggapin na mana mula sa kanyang Ama na nasa langit. Anong sabi? Doon sa pangatlong beatitude, mapapalad ang mga aba, mapapalad ang mga mababang loob, mapapalad ang mga meek, mapapalad ang mga gentle. Bakit? Mamanahin nila ang mundo. Mamanahin nila ang bagong langit at bagong lupa. At yun yung nagpupush sa kanila, nagmamotivate sa kanila. Merong naghihintay sa iyo na new heavens and new earth. Merong naghihintay sa iyo na inheritance na galing sa Diyos. So huwag kang sumuko. Magpatuloy ka. Mag-persevere ka. Yun yung mga meek. And then this time, sabi ng Panginoon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ano sabi ng talata na ito? Sapagkat sila'y bubusugin ng kabusugan na galing sa Diyos. Note, yung pong pagiging gutom at saka uhaw ay isang kondisyon ng pagiging spiritual needy na hindi po natatapos nung naging born again ka. Kaya naging born again, no? Naging Christian. Nagkaroon siya ng pagkagutom, nagkaroon siya ng pagkauhaw sa katuwiran. Pagka ba nabusog siya, tapos na? Hindi. Tuloy-tuloy. Kumbaga parang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, there is a certain kind of discontentment, there is a certain kind of dissatisfaction that is godly. Diba lagi natin sinasabi na kasalanan yung maging discontent ka. Kasalanan yung maging dissatisfied ka. Kasalanan yung parang hindi ka na kukontento, hindi ka nabubusog, hindi ka nasasatisfy. Kasi pagka hindi ka kontento, hindi ka thankful, no? Sa binibigay ng Panginoon sa iyo, sa provision ng Panginoon sa iyo. Tama rin yun. Pero dito, it seems, ang Panginoon sinasabi niya, there is a certain kind of discontentment, there is a certain kind of dissatisfaction that is godly. And what is that? That kind of dissatisfaction na pagka binusog ka ng Panginoon, dahil nagutom ka at nauhaw ka sa katuwiran, okay lang na magutom at mauhaw ka ulit. Bakit? Kasi bubusugin ka ulit ng Panginoon. Pag nabusog ka, magutom ka ulit. Mauhaw ka ulit sa katuwiran. Bakit? Dahil lagi kang bubusugin ng Panginoon. Parang ganun yung sinasabi ng Panginoon dito. Kaya sa original, yung pong salitang nagugutom at nauuhaw, talagang ang unang ibig sabihin niya, yung physical na pagkagutom at pagkauhaw. Yun yung ibig sabihin ng salitang ginamit ng Panginoon. Kaya siguro yung iba, nung narinig nila, mapapalad ang mga nagugutom at mga nauuhaw, siguro, sinasabi nila, gutom na kami. Uhaw na kami kasi ang tagal na namin nakikinig sa iyo, ang haba ng sermon mo. Biruin mo yung Beatitudes, pag binasa mo, simula ng Matthew yan, chapter 5.
Pero yung sermon ng Panginoon, umabot hanggang chapter 7. Ganun kahaba yung sermon ng Panginoon, yung tinatawag na Sermon on the Mount. Simula sa chapter 5, yung Beatitudes, and then chapter 6, and then chapter 7. Mahaba. Pero metaphorically, yung ibig sabihin ng salitang hunger and thirst dito, deep spiritual longing or desire. Sa Bagong Tipan, ginagamit po yung mga salita na ito para tukuyin yung pong pagnanais na mabusog spiritually. Yun pong ibig sabihin dito ng paggamit ng Panginoon ng salitang mapapalad silang nagugutom at nauuhaw. It is that kind of satisfaction na Diyos lang ang pwedeng magbigay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero ano nga ba yung tinutukoy na pagkagutom at pagkauhaw dito? Sabi ng Panginoon, mapapalad sila mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Tinukoy naman, di ba? So hindi pala sa tinapay at saka sa alak, kundi sa katuwiran. Ako naniniwala ng pinakamainam na paraan para maintindihan natin itong sinasabi ng Panginoon dito ay unawain muna natin kung ano yung tinutukoy ng Panginoon na katuwiran. No? Kasi sabi natin, spiritual hunger ito, spiritual thirst. So ano yung tinutukoy ng Panginoon na righteousness o katuwiran? So gusto ko po mag-suggest ng dalawang bagay. Number one, it is not that righteousness that makes a person Christian. Yung pong salitang righteousness dito ay hindi po yung righteousness o katawiran na kailangan para ang isang tao maging Christian. Marami po kasi pagka binasa nila yung Matthew chapter 5 verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw. Sa katuwiran, lagi nilang naiisip yung sinabi ni Apostle Paul dun sa Romans at saka sa mga letters niya, patungkol po dun sa tinatawag na justification. Ano ba ibig sabihin ng justification? Ito yung turo ng Apostol Pablo patungkol sa pag-aalis ng Diyos ng kanyang poot sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga sa korte, yung pong mga makasalanan ay nahahatulan o sabihin nating naaakusahan sa hukuman ng Diyos. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo ang naging tagapagtanggol nila, ang Diyos bilang hukom, pinawalang sala sila. Yun po yung tinatawag na justification. Di ba para sa court, pagka tinimbang ang mga ebidensya ng hukom na patunayan na pabor doon sa akusado, dinideclare, di ba, no longer guilty. Yun yung ibig sabihin ng justification. No? Kumbaga yung hindi matuwid, tinuring na matuwid. No? Yung may sala, tinuring na walang sala. At dahil tinuturing ka na ngayon na matuwid o walang kasalanan, hindi ka na po paparusahan. Hindi ka na ikukulong, di ba? Hindi ka na hahatulan. Ganon din po yung sinasabi ng marami na kahulugan nung sinabi ng Panginoon dito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Yung bang sinasabi ni Apostol Pablo dun sa Filipos 3:9, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Sila na mga nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo, hindi nahahatulan ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, inalis na ng Diyos yung kanyang galit laban sa kanila. Hindi na sila itatapon sa impyerno. Bakit? Dahil nanampalataya sila sa Panginoong Jesucristo. Kailangan nating paniwalaan yan, totoo naman yan, itinuturo ng Biblia yan, pero ang tanong, ito ba yung tinutukoy ng Panginoon na katuwiran? Dito sa Matthew chapter 5 verse 6, nung sinabi niya, mapapalad ang mga nagugutom at nauuham sa katuwiran. Ako po naniniwala na hindi yun yung tinutukoy ng Panginoon na katuwiran. Bagamat tama yun, totoo yun. Tinuturo ni Apostol Pablo yun sa kanyang mga sulat, pero hindi yan yung tinutukoy ni Jesus dito sa pang-apat na beatitude. Ang isa sa mga malinaw na
dahilan kung bakit hindi yan ang tinutukoy ng Panginoon. Kasi yung pong naunang tatlong beatitude, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the meek. Diba? Nung pinag-aralan natin yung tatlo na yun sa mga unang sermon natin, sinabi natin na itong mga katangian na ito ay nagpapatunay na itong tao na ito ay na-born again. No? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng tawagin ang isang hindi born again na poor in spirit. Hindi po pwedeng i-refer ang isang hindi born again na nagmumorn at saka meek. Bakit? Kasi ito pong mga katangian na ito, present lamang sa isang buhay ng isang taong na born again. Naging Christian. Yung pong poor in spirit, dahil nakita niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, nakita niya na ang Diyos lamang may kapangyarihan magligtas sa kanya, nagmakaawa siya sa Diyos. At ang sabi niya, O Diyos, hindi ko kaya iligtas ang sarili mo, iligtas mo ako. Doon pa lamang malinaw na yung mga poor in spirit, yun yung mga naging Christian. Bakit? Lumapit sila sa Diyos at humingi sila ng pagliligtas. At yung pinangalawahan pa, blessed are those who mourn. Diba sabi natin, yung mga nagmo-mourn, sila yung mga, dahil sa kasalanan na meron sa kanila, dahil sa masamang epekto ng kasalanan sa mundo, nagdadalamhati ang puso nila, nalulungkot sila. Dahil sa kasalanan. Yung pong mga Kristiyano lamang ang may garong klase ng attitude when it comes to sin. Why? Because yung mga hindi Christian, nag-enjoy nga sila sa sin eh. Hindi nga sila nagmo-mourn sa kanilang sin. Hindi nga sila nagre-repent sa sin nila eh. And then yung mga meek, di ba? Yung mga yung mga gentle. Di ba? Sabi natin sa Galatians chapter 5, sinabi ang bunga ng Espiritu ay kaamuan. Becoming gentle. So ibig sabihin, hindi ka magiging gentle unless the Holy Spirit is in you. Kaya yung pong unang tatlong beatitude, doon pa lamang, makikita natin na hindi po tinutukoy ng Panginoon doon sa salitang katuwiran yung justification. Kasi Christian na itong tinutukoy ng Panginoon dito eh. Hindi po, kasi yung iba, ang sabi nila, yung beatitude na ito, yung mga mapapalad na ito yung mga hakbang na kailangan mong gawin para maging Christian ka. Ito yung mga ugali na dapat mong taglayin para maging Christian ka. Pero ang sabi ng Panginoon at napag-aralan natin, ito palang mga beatitude na ito pala yung mga katangian ng mga totoong Christian. Ito pala yung mga katangian ng mga na-born again. Ito pala yung mga katangian ng mga Christian na disciple na ni Jesus ngayon. Ito po yung mga spiritual characteristics that define a true Christian. Ngayon ang tanong, kung hindi pala ito yung katuwiran na tinutukoy ng Panginoon, ano yung katuwiran na tinutukoy ng Panginoon? Kung hindi pala justification, kung hindi pala yung paraan ng Diyos para magligtas ng isang makasalanan, yung salitang katuwiran, then ano yung katuwiran sang-ayon sa Panginoon? That brings us to our second subpoint. It is that righteousness that proves a person to be a Christian. Yung katuwiran na tinutukoy ng Panginoon dyan sa Matthew chapter 5 verse 6 ay yung pong katuwiran na nagpapatunay na yung tao na yon Christian na. Hindi yung pong katuwiran na kailangan ng isang tao para maging Christian, na galing sa Diyos, kundi yung katuwiran na taglay ng isang tao dahil Christian na siya. Ano ibig sabihin nun? Dito po sa sermon ng Panginoon sa bundok, chapter 5, 6, and 7 ng Matthew, binanggit po yung salitang katuwiran at least 5 times. 5 times. Pagka po sinuri ninyo po, hindi na natin titingnan yung mga talata, no? We do not have sufficient time to do that. Pero at least dun sa Matthew chapter 5, 6, and 7, dun sa Sermon on the Mount, 5 times na binanggit ng Panginoon yung salitang katuwiran. And every time, makikita mo yung salitang katuwiran na binabanggit ng Panginoon sa kanyang sermon, na tinutukoy ng Panginoon yung subjective righteousness. Ano ibig sabihin ng subjective righteousness? Yung righteousness na ito ay yung righteousness na nandun na sa Christian, taglay niya na, nasa loob niya na, pero dinedemonstrate niya sa kanyang paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, yung righteousness na ito, possession na ng Christian. It already belongs to the Christian, part of the Christian and his life, pero dinedemonstrate niya sa labas. Paano dinedemonstrate ng isang Christian na siya'y righteous? Sa pamamagitan ng good works.
Ulitin ko ha. Yung pong katuwiran na tinutukoy ng Panginoon dito, yung tinatawag na subjective righteousness. Ibig sabihin, yung righteousness na taglay na ng Christian. Yung righteousness na pinuproduce ng Holy Spirit sa buhay niya. At dahil bunga ito ng Espiritu sa kanya, lumalabas sa kanyang paraan ng pamumuhay. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito po yung tinutukoy ng Panginoon dun sa sermon niya sa Matthew chapter 5 verse 16. Pakinggan yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga tinuturuan, paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Yung po yung tinutukoy ng Panginoon na righteousness. Yung nasa iyo na, pero ipakita mo sa iba sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang tinutukoy pong katuwiran dito ay yung paraan ng pamumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Ito po yung paraan ng pamumuhay na ginagamit ng Diyos para kumbinsihin ang mga tao sa paligid natin na tayo'y Christian na. Yun yung katuwiran. So righteousness, in short, means righteous living. Righteous living. So yung katuwiran na tinutukoy ng Panginoon dito, mapapalad silang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, ay yung pong katuwiran na pinapakita ng buhay natin sa mata ng mga tao sa paligid natin, sa pamamagitan ng mabuting gawa, na kumukumbinsi sa kanila na itong tao na to ay born again na talaga to. Christian na talaga to. Yun yung tinutukoy ng Panginoon na katuwiran. Kasi habang tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo na ito, hindi tayo matatapos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo dun sa Galatians 6:9, at huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, habang nabubuhay ang isang Kristiyano sa mundo na ito, dapat lagi siyang gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa natin para maligtas tayo. Gumagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa kasi ligtas na tayo. At yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, ang pruweba na tayo ay Christian na. Yung po yung tinutukoy ng Panginoon dito na katuwiran. Lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at tagapagligtas. Yan po yung magiging text natin sa ating anniversary preaching. At alam niyo, tinutukoy po ni Peter dyan, 2 Peter 3:18, yung pong paglago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon, that's part of the Christian righteous living. Kung ikaw'y totoong Christian, hindi ka lang patuloy na gumagawa ng mabuti, kundi patuloy kang lumalago sa paggawa ng mabuti, sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. So a true Christian will never reach perfection in righteousness. Wala pong Christian na nagiging perfectly righteous. Pero, kung ikaw'y totoong Kristiyano, hindi ka manghihinawa sa pagiging righteous. Hindi ka magsasawa sa paggawa ng mabuti. Hindi ka magsasawa sa pagiging mabuting tao. Kaya kung talagang Christian ka, patunayan mo. Papaano? Hindi yung sasabihin mo, Christian ako. Hindi ganon. Papatunayan mong Christian ka sa harapan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao sa kanila. Yun yung ibig sabihin ng righteous living. Yun yung righteousness na tinutukoy ng Panginoon. Therefore, ito pong klase ng righteousness na ito hindi dapat natatapos. Hindi dapat, okay, Christian na ako, righteous na ako. Tapos na. Hindi. Yung pagiging righteous mo na ganito, yung pagiging mabuting tao mo, will go on and on and on and on, and you will grow and grow and grow in doing it. Hindi tayo nasasatisfy ng single good work lang. Okay, nagagawa na ako, nakapagbigay na ako ng tulong, and so on and so forth, nabigyan ko na siya ng pera, tapos na. Hindi. Ang paggawa ng mabuti, tuloy, 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 tuloy. Paano sabihin, Pastor inaabuso na yata yung kabutihan ko. Inaabuso na yata yung pagiging magandang loob ko sa kanya.
Hindi dapat maging problema yun ng isang Christian. Bakit? Kasi ang pagiging mabuti natin sa ating kapwa, hindi natatapos. Lagi tayo nauuhaw, lagi tayo nagugutom na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At sabi ng Panginoon, mapapalad sila. Tingnan natin yung pangalawa, heavenly satisfaction. Heavenly satisfaction. Only godly need can receive the promise of heavenly satisfaction. Ano sabi ng Panginoon? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang dinidescribe po ng Panginoon dito is a spiritual condition. Pero this time, instead of emphasizing the spiritual characteristic ng mga totoong disciple, nag-switch ang Panginoon to describing a spiritual condition na tuloy-tuloy at walang pagkatapos. It's a never-ending cycle. Kaya yung being hungry and thirsty dito for righteousness is a spiritual cycle na dapat normal na experience ng isang Kristiyano sa pang-araw-araw. Lagi tayo nauuhaw, lagi tayo nagugutom na gumawa ng mabuti. Lagi tayong binubusog ng Panginoon. Pero habang tayo binubusog ng Panginoon, gugutom tayo ulit at nauuhaw tayo ulit na gumawa ng mabuti. On and on and on and on. Kaya ang isang Kristiyano dapat hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang isang totoong Kristiyano hindi nagsasawa maging mabuting tao sa kanyang kapwa. Hindi niya bibigyan ng limitasyon. Nakasampung beses na ako na maging mabait sa kanya, okay na yon. Siguro naman, kumbinsido na siya na Christian ako. Hindi mo lalagyan ng bilang, hindi mo lalagyan ng limitasyon. Habang nabubuhay ka, lagi kang magugutom, lagi kang mauuhaw na gumawa ng mabuti. Kasi normal na karanasan ng isang totoong Christian yan. Once our hunger and thirst for righteousness are satisfied, the more we become hungry and thirsty for righteousness. Ano ibig sabihin ng Panginoon dyan? Number one, we can only be satisfied by obeying the will of God. Yung palang pagbubusog sa atin ng Panginoon, yung palang satisfaction sa mga nauuhaw at nagugutom sa ganitong paraan, nabubusog lamang kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Again, ang righteousness po dito, internal or subjective righteousness. Ibig sabihin, nasa loob mo, lumalabas lang sa harap ng mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa bagong tipan po, yung paggawa ng mabuti ay kasing kahulugan ng pagsunod sa gusto ng Diyos. Kung gusto mong gumawa ng mabuti, dapat sumunod ka sa gusto ng Diyos. Pag sinusunod mo yung gusto ng Diyos, gagawa ka ng mabuti. Yun ang ibig sabihin ng doing good works and obeying the will of God sa New Testament. Hindi po requirement para maging Christian yung paggawa ng mabuti, kundi yung paggawa ng mabuti ay proof na Christian siya. Di ba sabi ng Panginoon dun sa mayamang lalaki, kung meron mang dapat na sabihing mabuti o tawaging mabuti, Diyos lang yung mabuti, di ba? Sabi dun sa Mark chapter 10 verse 18. At ang utos ng Panginoon sa atin, kung talagang mahal natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. 1 John chapter 5 verse 3. Ano gusto kong i-point out dito? Kung ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos na ito ay inuutusan tayo na gawin ang gusto niya, di ba ibig sabihin nun, wala nang mang-iuutos sa atin ng Diyos na hindi mabuti? So lahat ng inuutos ng Diyos sa atin, mabuti. At ang lahat ng mabuting ginagawa natin, pagsunod sa utos ng Diyos na mabuti. And besides, lahat po ng mga totoong Kristiyano, lahat yung mga totoong alagad, parang sumusunod siya sa bawat hakbang ng kanyang Panginoon. Eh sino ba si Jesus? Pag pinag-aralan mo yung buhay ni Jesus sa New Testament, makikita mo na si Jesus, ang kanyang buhay ay walang kapaguran at walang tigil na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. So kung talagang Christian ka, kung talagang disciple ka ni Jesus, magiging follower ka ni Jesus pagdating sa pagiging obedient sa kanyang Father. At ang isa pa sa mga mahalagang bagay na dapat natin bigyan ng din pagdating dito,
na ang mga totoong mananampalataya ay nauuhaw at nagugutom sa paggawa ng mabuti sapagkat nasa kanya ang Holy Spirit. At alam niyo ba na yung kabutihan ay bunga ng Holy Spirit sa buhay ng isang Christian? Pakinggan yung sinabi ni Apostle Paul dun sa Galatians chapter 5 verse 22. Sabi ni Apostle Paul, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, and so on and so forth. So ibig sabihin, yung palang pagiging mabuti ng isang Christian, bunga ng Espiritu sa kanya. Yung dahil yung Holy Spirit nasa kanya, dahil binigay sinelyuhan siya o tinatakan siya ng Holy Spirit, binabago ng Holy Spirit yung kanyang puso, binabago ng Holy Spirit yung kanyang buhay, at nagiging epekto nito sa kanya, nagiging mabuting tao siya. Kaya po walang tao dapat na nagsasabing Christian siya na masama ang ugali. Ulitin ko yan. Wala po dapat tao na nag-claim na Christian siya, na nasa kanya ang Holy Spirit, pero masama ang ugali. Bakit? Sapagkat kung totoong Christian ka at nasa iyong Holy Spirit, sabi niyan, kasama sa bunga ng Espiritu sa buhay mo, kabutihan. Dapat magiging mabuting tao ka. Dapat mabuti ugali mo sa kapwa mo. Pangalawa, at uli, we will never stop seeking satisfaction and being satisfied. We will never stop seeking satisfaction and being satisfied. Kasama po ng heavenly satisfaction, hindi lang yung alam natin na ang paraan pala para maging mabuti ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang paggawa pala ng mabuti ay normal na bahagi ng ating pagiging Christian sapagkat yung Holy Spirit ay nasa atin na. Pero isa pa pala dapat maging malinaw sa atin is this fact na yung pagiging mabuti natin at ang pagkakabusog sa atin ng Diyos sa kabutihan, hindi pala dapat natatapos. Hindi pala dapat humihinto. This spiritual cycle of hunger and thirst and being satisfied goes on and on and on and on. Ngayon ang tanong, bakit hindi natatapos yung pagiging mabuti ng isang Kristiyano? Yung pagkauhaw niya at pagkagutom niya sa paggawa ng mabuti, bakit hindi natatapos yon? Ang isa sa mga paliwanag sa atin ng Biblia, sapagkat tayo ay niligtas ng Diyos para maging mabuting tao. Ulitin ko yan. Niligtas ng Diyos sa mga Kristiyano para maging mabuting tao. Niligtas ng Diyos sa mga Kristiyano para gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Anong patunay ko? Efeso chapter 2 verse 10. Anong sabi sa Efeso chapter 2 verse 10? Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Anong sinasabi ni Apostle Paul dyan? Sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang paggawa po ng mabuti ay ang expectation ng Diyos sa bawat Kristiyano na lumalakad o nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Niligtas tayo ng Diyos para maging mabuti. Niligtas tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti sa ating kapwa at niligtas tayo ng Diyos para gawin to habang nabubuhay tayo sa mundo. Hindi tayo choosy pagdating sa kanino ba ako magiging mabait. Hindi tayo dapat maging choosy kanino tayo gagawa ng mabuti. Kung talagang Christian tayo at kung talagang binubusog tayo ng katuwiran ng Diyos, ibig sabihin, yung Holy Spirit nagpo-produce ng goodness sa atin, normal at bahagi ng pagiging tao natin yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Dapat tayo bilang mga mananampalataya na lagi nauuhaw, laging nagugutom sa paggawa ng mabuti, hindi na kailangan pakiusapan, gawan mo naman ako ng mabuti. Dapat nagkukusa na tayo. Dapat normal sa atin yung pagiging mabuti. Sapagkat niligtas tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. At isa pa, ito isang bagay na gusto kong banggitin para sa huling bahagi ng ating pag-aaral.
yung pong ating spiritual satisfaction and dissatisfaction na gumawa ng mabuti, magpapatuloy ito kahit sa new heaven and new earth. Ulitin ko ha. Meron kasi ako nabasang commentary, sabi niya, yung pagkauhaw at pagkagutom sa katuwiran ay magkakaroon ng eternal completion or eternal satisfaction pag bumalik na si Jesus. Parang sinasabi ng commentator na ito na pag dumating na si Jesus, hindi na tayo magugutom at mauuhaw na gumawa ng mabuti. Parang sinasabi niya na yung pagkauhaw at paggawa ng mabuti, nangyayari lamang habang tayo nabubuhay sa mundo. Nung pinag-aralan ko, yun ba talaga ang tinuturo ng Bible? Alam niyo, natuklasan ko, yung palang ating pagkagutom at pagkauhaw sa paggawa ng mabuti, magpapatuloy kahit sa eternity. Tingnan niyo po yung isa sinabi ng Panginoon. Luke chapter 22 verse 29 to 30. Ang sabi po ng Panginoon dito, at inilalaan ko sa inyo kung paanong ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag sa kaharian ko at kayo'y umupo sa mga trono na hinuhukuman ang 12 lipi ni Israel. Ngayon ang tanong, hindi ba tinutukoy ng Panginoon dyan yung tinatawag na marriage supper of the Lamb dun sa Revelation chapter 19? Na pag bumalik ang Panginoong Jesucristo, titipunin niya ang lahat ng mga totoong mananampalataya, parurusahan ang mga masasamang tao kasama na si Satan, aalisin ang kasalanan, pagkatapos magse-celebrate ang lahat ng mananampalataya, magse-celebrate ang church kasama ang Panginoong Jesucristo for the victory of the Lamb of God who is Jesus Christ. Tapos magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, magkakaroon ng hapunan. Hapunan talaga ang ginamit na salita doon sa Revelation 19. Para bang sinasabi doon na pagka na-declare na ang Panginoong Jesucristo na victorious, magkakaroon ng celebration ng church kasama siya. At ang form ng celebration doon, kainan. Yung tinawag na marriage supper, hapunan of the Lamb. Ang sabi ng mga commentator, pag dumating yung time na yon, wala nang pagkagutom at pagkauhaw ng mga tao na gumawa ng mabuti kasi wala nang kasalanan sa mundo. Kaya lang, hindi pa pwede yung ibig sabihin ng Panginoon dito sa Luke 22:29 to 30. Pag dumating na yung panahon ng kanyang muling pagparito at pagka itinatag niya na ang kanyang kaharian dito sa mundo, itong mundo na ito ay magiging isang bagong langit at bagong lupa, magpapatuloy pa rin ang pagkain at pag-inom para sa katuwiran. Ano ibig sabihin? The spiritual cycle of hunger and thirst for righteousness and being satisfied will go on for eternity. Kasi hindi naman po tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti, para lang sa mga makasalanan. Ginawa tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti, pati sa kanyang iglesia. Diba sabi dun sa Ephesians, gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga miyembro ng iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia ni Kristo na relihiyon, ha? Kundi yung mga member ng church, yung mga Christian. Ibig lang sabihin, yung paggawa ng mabuti ay hindi lang ginagawa para sa mundong makasalanan, kundi ginagawa ito para sa mga niligtas ng Diyos. So kung ganun ang interpretation mo, ibig sabihin, yung pagiging mabuting tao ng isang Kristiyano, magpapatuloy kahit sa new heavens and new earth. Kanino at sino ang gagawa ng mga Kristiyano ng kabutihan? Yung mga kapwa nila Kristiyano. Kasi mentality ng marami sa new heavens and new earth, wala tayong gagawin kundi kumanta ng kumanta. Para tayong choir na kumakanta sa Diyos ng walang katapusan. Hindi po ganoon ang paglalarawan ng Biblia sa eternity ng mga mananampalataya ni Jesus. Alam niyo po ang larawan ng Biblia patungkol sa eternity ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Mamanahin nila itong lupa. Diba yung blessed are the meek because they will inherit the earth?
Aalisin ang kasalanan sa mundo na ito at ipamamana ang mundo na ito sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, titirahan ng church itong mundo na ito. Mabubuhay tayo sa isang bagong langit at bagong lupa. At kasama sa pamumuhay natin sa isang bagong langit at bagong lupa na wala ng kasalanan, ang pagpapatuloy natin sa pagiging mabuti. Kaya ako naniniwala na yung pagkauhaw at saka yung pagkagutom sa paggawa ng mabuti, hindi po yan matatapos pag namatay na tayo dito sa mundo na to. O pagka bumalik si Jesus. Kasi originally, nilikha ng Diyos ang tao para maging mabuti. Kaya lang tayo naging masama kasi nahulog si Adam tsaka si Eve, di ba, sa sin. Kaya tayo naging masama kasi naging makasalanan tayo. Pero originally, nilikha tayo ng Diyos to become good. Nung sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:31, nung tiningnan niya ang lahat ng creation, kasama yung tao, everything is what? Very good. Kaya originally, nilikha tayo ng Diyos to become good. Maging mabuti. Kaya yung pong disenyo ng Panginoon, ng pagiging mabuti ng isang Kristiyano, magpapatuloy yan forever. Kaya dun sa new heavens and new earth, magiging good tayo. Gagawa tayo ng good works sa lahat ng mga Kristiyano. At yun ay magpapatuloy forever. Kaya po hindi boring ang new heaven and new earth. Kasi hindi matatapos ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Hindi na natin enumerate yung mga ano ba yung ginagawa nating mabuti sa ating kapwa. Uubusan na natin yung panahon pag inisa-isa natin yun. Imagine, sa new heavens and new earth, we will be satisfied and dissatisfied. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti bilang isang taong walang kasalanan. Di ba ngayon nahihirapan tayong gumawa ng mabuti sa kapwa natin? Kasi nananatili tayong makasalanan. Pero by that time, wala na tayong kasalanan. So ibig sabihin, wala na tayong limitation sa pagiging mabuti. Wala na tayong limitation sa paggawa ng mabuti. Mag-enjoy tayo sa pagiging mabuting tao sa new heavens and new earth. Ako yun ang view ko ngayon. Pagdating dito sa pagiging righteous natin. It will be forever and ever and ever and ever. Kaya ang question ko, righteous ka na ba? Ikaw ba na nakikinig ngayon? Meron ka bang ganitong klase ng katuwiran? Ikaw ba yung tumanggap na ng kaligtasan kay Kristo? Dahil tumanggap ka na ng kaligtasan, nasa iyo na yung Holy Spirit. Dahil nasa iyo na yung Holy Spirit, ginagawa ka ng Holy Spirit na mabuting tao. Ganyan ka ba? Ito ba yung karanasan mo ngayon? Kung hindi ka pa Christian. Kung hirap na hirap kang maging mabuti sa kapwa mo, o binibilang mo yung paggawa mo ng mabuti sa kapwa mo, baka wala pa yung bunga ng Espiritu sa iyo na kabutihan. Ibig sabihin, hindi ka pa Christian. Kasi kung talagang Christian ka, dapat normal na sa iyo yung pagiging mabuti. At ang paggawa mo ng mabuti, paulit-ulit, walang katapusan. Hanggang sa new heavens and new earth, magiging mabuti ka sa iyong kapwa. So kung hindi ka pa talaga Kristiyano, hindi mo pa nakikita yung nauuhaw ka at nagugutom na gumawa ng mabuti, habang buhay ka, may pag-asa pa. Tumingin ka kay Jesus. Si Jesus yung ating Redeemer. Si Jesus yung ating Savior. Siya lang ang Savior, wala nang iba. Hindi ka kayang iligtas ng religion. Hindi ka kayang iligtas ng mga santo. Hindi ka kayang iligtas ni Mary. Kahit nga si Mary, sinabi niya, iligtas siya ni Jesus eh. Hindi ka kayang iligtas ng paggawa mo ng mabuti. Hindi ka kayang iligtas ng pagiging member ng church. Kahit magpabaptize ka na magpabaptize, hindi ka ililigtas nun. Ang tanging magliligtas lang sa iyo, si Jesus. At para maligtas ka ni Jesus, kailangan isuko mo yung buhay mo sa Kanya. At sabihin mo sa Panginoong Jesucristo, siya ni maging hari ng buhay mo. At ang buhay mo, pagkakatiwala mo na sa Kanya. At ang promise niya, bibigyan niya sa yung Holy Spirit. Pag nasa iyo na yung Holy Spirit, gagawin ka niyang mabuting tao. At magiging normal na lang sa iyo ang paggawa ng mabuti sa kapwa. If you want that, lumapit ka kay Jesus, mag-pray ka sa Kanya. Sabi mo, Panginoong Jesus, gusto ko maging mabuting tao. At gusto kong maging normal sa akin yung paggawa ng mabuti sa kapwa ko. Hindi ako pipilitin. Hindi ako pakikiusapan. Kundi normal sa akin
Dahil gusto ko yung Holy Spirit bigay mo sa akin. At ang sabi ng Biblia, sino mang humingi sa Panginoon ng kaligtasan, pagkakalooban niya. Hindi ka magdadalawang salita sa Panginoon. Yung tao sa puso mo yung pagsisisi mo, yung tao sa puso mo yung paghingi mo ng kapatawaran sa Panginoon at paghingi mo ng kaligtasan, bibigay niya sa iyo. Gawin mo na habang may panahon ka pa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa makapangyarihang paalala na ito mula sa inyong salita. Hirap na hirap kaming intindihin itong ibig sabihin ninyo dito po sa pang-apat na beatitude na ito. Blessed are the hungry and thirsty for righteousness, for they shall be satisfied. Yung pala, ito'y ginagawa mo sa amin. Kung talagang mananampalataya ka na. Natural na pala dapat para sa amin ang paggawa ng good works because the Holy Spirit produces goodness in us. So help us to reconcile these truths within ourselves at makita namin ano ba dapat yung expectation ng Diyos sa amin at yun yung maging mabuti sa aming kapwa all the time. Without end. Hindi napapagod. Kasi habang binubusog mo kami ng katuwiran, binubusog mo kami ng kabutihan, lalo kami nagugutom, lalo kami nauuhaw. Walang katapusan. At kung meron pang hindi mananampalataya dito, ang pinakamatinding kabutihan na dapat nilang matanggap, yung kabutihan ng Diyos nang magligtas sa kanila. Sana makita nilang hindi nila kayang iligtas ang sarili na, maging poor in spirit sila, malungkot sila sa kanilang kasalanan, maging meek sila, at sabihin nila sa Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng magligtas sa akin. At iligtas mo nga sila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen.